Noong unang panahon sa sinaunang lungsod ng Eridu sa Sumeria, namumuno si Enki, ang Diyos ng karunungan, tubig tabang at paglikha. Siya ang tagapangalaga ng Mi, ang mga banal na kapangyarihan at kaalaman na bumubuo sa kaayusan ng lipunan at sibilisasyon. Ang Mi ay naglalaman ng lahat ng aspeto ng buhay, pamahalaan, digmaan, sining, musika, pag-ibig, at maging ang karunungan sa mga mahiwagang ritual. Sa pamamagitan ng Mi, natutunan ng tao ang kultura at sibilisasyon. Si Enki ay mapagbigay at matalino, ngunit mapaglaro rin. Iniingatan niya ang Mi sa kanyang dakilang templo, ang Abzu, sa ilalim ng malalim na tubig ng Abzu, ang sinaunang karagatan ng kaalaman. Bagamat nais niyang ibahagi ang Me upang mapaunlad ang sangkatauhan, kailangan niya itong pangalagaan dahil sa kapangyarihang taglay nito. Isang araw, si Inanna, ang diyosa ng pag-ibig, digmaan at kasaganaan, ay nagtungo kay Enki. Matikas at mapag-ambisyon, nais niyang mapa sa kanya ang Me upang gawing pinakamakapangyarihang lungsod ang kanyang kaharian sa Uruk. Nilapitan niya si Enki na may ngiti, suot ang kanyang pinakamagandang damit na kumikislap na parang mga bituin. Minamahal kong Enki, narinig kong taglay mo ang Mi, ang kaalaman na nagbibigay kapangyarihan sa lahat. Maaari ko bang makita ang mga ito? Malambing niyang tanong. Si Enki, na humahanga sa kagandahan at talino ni Inanna, ay hindi nagduda. Oo, Inanna, ngunit magdiwang muna tayo. Uminom tayo at magpista. Nagdiwang sila ng buong gabi. Nagpasiklaban ng kwento at tawa ang dalawa habang si Enki ay patuloy na umiinom ng alak na inihain ni Inanna. Sa bawat inom, lalong nawawala sa sarili si Enki. Habang lasing na si Enki, sinimulan ni Inanna ang kanyang plano. Enki, maaari ko bang hiramin ang ilan sa mga Me para sa aking kaharian sa Uruk, nang sa gayon, umunlad ang aking mga nasasakupan? Sa kalasingan, hindi nagdalawang isip si Enki. Oo, Inanna, kunin mo ang nais mo. Isa-isa niyang ibinigay ang mga Mi. Pamahalaan, sining, musika, pagsasaka, karunungan sa digmaan, at marami pang iba. Si Inanna ay mabilis na kinolekta ang mga Mi at inilagay sa kanyang bangka ng langit. Sa sandaling makuha niya ang lahat ng kailangan, agad siyang naglayag pabalik sa Uruk bago pa magising si Enki. Nang magising si Enki kinaumagahan, ramdam niya ang bigat ng kalasingan. Napansin niyang nawala ang mga Mi. Nagalit siya at tinawag ang kanyang tagapayo, si Isimud. Nasaan ang mga Mi? Sino ang kumuha ng mga ito? Agad na nagulat si Isimud. Panginoon, si Inanna ang kumuha ng mga iyon at ngayon ay patungo na siya sa Uruk. Nainis si Enki sa sarili sa kanyang katangahan. Agad niyang inutusan ang mga bantay ng dagat na habulin si Inanna, ngunit ang diyosa ay matalino. Gamit ang kapangyarihan ng Mi, nahanap niya ang paraan upang makaligtas sa bawat pagsubok na ipinadala ni Enki. Pagdating ni Inanna sa Uruk, ipinamahagi niya ang mga Me sa kanyang mga nasasakupan. Ang Uruk ay umunlad, naging sentro ng sibilisasyon at kultura. Nagkaroon ng sining, musika, batas at kaayusan sa lipunan. Ang lahat ay namangha sa kapangyarihan ng Mi. Samantala, napagtanto ni Enki ang katalinuhan ni Inanna. Sa halip na magalit, siya'y humanga. Tunay ngang matalino ka, Inanna. Ginamit mo ang talino at kagandahan upang makuha ang nais mo. Naway maging maunlad ang iyong kaharian. Tinanggap ni Enki ang kanyang pagkatalo at kinilala ang kaharian ni Inanna sa Uruk bilang bagong sentro ng sibilisasyon. Mula noon, ang Mi ay nanatili sa Uruk, ibinahagi sa mga tao at ginamit upang paunlarin ang lipunan. Natutunan ni Enki na ang kaalaman ay hindi dapat ikulong, kundi ipamahagi upang umunlad ang sangkatauhan.
Ang kwentong ito ay nagpakita ng kapangyarihan ng karunungan at ang kahalagahan ng pagiging mapanuri at matalino. Ano ang masasabi niyo sa videong ito? Ilagay ang inyong saloobin sa comment section at huwag mong kalimutang i-like kung nagustuhan mo ang videong ito. Malaking tulong na yan para sa aming maliliit na content creator. Mag-subscribe na din kayo at i-hit ang notification bell para maging updated sa mga susunod na video.